Unti-unti namang napapalapit sina Marco at Vivory sa isa't isa. At si Marco umamin na sa umuusbong na pagkagusto sa kaibigan. I don't know if it's just now or if I have a crush for her. I don't know. I'm still thinking. Ngayong hapon, sa gitna ng mas lumalalim at mas sumasayang samahan ng teen housemates, haharapin naman nila ang kanilang ikalimang lucky task sa tulong ng nagbabalik bahay na sina Nico at Nonong. Lahat ng yan dito lang sa PBB Lucky Season 7, mga kwento ng teen housemates. Sa pagsisimula ng bagong araw sa bahay ni Kuya, ang housemates gumising sa tunog ng hair blower na karaniwang gamit sa salon. Pagkagising ang housemates, nag-almusal at si Maymay pinasaya mga kasama sa kanyang pagdodoble kara. Maganda. Ang pangit mo! Pa! Dahil kung maganda ka sa akin, bakit nangasawa mo umuwi sa akin? Yo! Sige! Sige! You're nothing. But the second break, try hard. Second break. Second break. Second break, diba? To be continued. Wow! Ilang sandali pa si Vivory kinausap si Kuya para sa kanilang bagong lucky task. Para sa inyong fifth lucky task, ikaw ang inaatasan kong maging leader. Oh my God! Tinatanggap mo ba ang hamon ko? Tinatanggap ko po, Kuya. Para sa kanilang lucky task, kailangan matuto ng housemates ng iba't ibang serbisyo na ginagawa sa isang salon. Para magtagumpay, kailangan nilang kumita ng 20,000 pesos. Sila rin ang didiskarte kung paano makakahikayat ng customers. Vivory, Po. mayroon pa akong gustong ipaalam sa iyo. Lahat ng kikitain ninyo sa inyong salon ay mapupunta ito para matulungan si Maymay. Oh my God. Hindi mo ito pwedeng sabihin sa ibang mga housemates mo. Opo, Kuya. Matapos kausapin si Kuya, si Vivory agad binalita sa mga kasama ang kanilang bagong hamon. Guys! Kailangan ninyong magtayo ng isang salon business. Ha? Salon? Kaya kayo hindi mag-haircut! Kung ikinatuwa ng girls ang balita, ang boys naman, na ma'am. Okay, planning. So, marunong ko magka. Money Teddy. Kasi naturuan ako ng solo ko. Money Teddy. Kailan dito ka? Hindi, ano? Pero sabay tayo lahat. Hello? Massage sa'yo. Vivory, pwede maglagay din ng nail polish. Of course, yes. Habang nagpaplano ang housemates lingid sa kanilang kaalaman, kausap na ni Kuya ang nagbabalik bahay na si Nico na tutulong sa kanilang task. Kuya. Maligayang pagbabalik sa bahay ko. Ayan, Kuya. Salamat po. Pinabalik niyo po ako uli. Kamusta ka? Okay po, Kuya. Maayos po lahat. Balik trabaho po. Nung lumabas. Anong balita sa pamilya mo? Mas maayos po. Siyempre, wala pong tinatago. Kagaya po, Kuya, ng pinangako ko po sa inyo. Paglabas ko po noon, pinasal ko po yung baby ko. At masaya po pag binabati po ako ng mga tao. Masaya daw po sila sa akin, ganun. Nico, Yes po, Kuya. mayroon akong espesyal na misyon para sa'yo. Kinakailangan nilang magtayo ng isang salon. Naalala ko kasi, may ikinwento ka sa akin dati. Nakaka-try po ako na maging PA o assistant po ng isang hairstylist salon. Gusto kong ibahagi mo sa kanila ang lahat ng mga natutunan mo pagdating sa pagtatrabaho at sa pagbibigay ng tamang serbisyo. Yes po, Kuya. Wow! Nico! Hindi, Kuya. Kasi si Kuya Nico, medyo, kahit nga sila ni Enrique, konti. Ganon lang, ganon.
Ang laki ng pinagbago. Ang payat-payat mo pa rin. Nico, hi bro. Ba't na kayo yung... Maya-maya niyaya ni Nico ang lahat sa living room. Bumili pa ako sa Divisoria niyan. Sa ulan. Pakilala mo na ako si Nico, ang pinakagwapo sa hashtag. Sabi ni Maymay. Next to Enrique Hill. Then, nandito ako siyempre, balita ako meron kayong gagawing task na sa salon daw. O, naging ano ako, assistant o PA ng isang hairstylist. Ang trabaho na isang PA, taga